Hi guys, welcome back to my vlog. So, natalo sa nating boss. Susunduin natin yung boss natin. Nadaan muna tayo ng McDonald's. So, tara na, let's go. Ng dati, gabi na, dati tuloy. Pag summer pala, so may araw pa. So, time check 8:20 na nung bumaba ako. 8:20 ng gabi rito sa Toronto, Canada. So, ganda ng panahon pag ganitong oras. Maraming naglalakad-lakad. Ano natin to, baka unahan pa tayo ng iba. So yan so walang traffic. Linggo pala rito, no? Sunday ng gabi. Walang traffic, maraming puno. Kung ganito lang kaganda sa Maynila ay wala na mga puno sa Manila. Nagpuputol-putol na. Nung nagbakasyon ako sa Pilipinas, puro building na, mga condo na, no, ang dami. So 2024 yun ako nagbakasyon. So nabanggit ko na yon sa mga video ko, mga nakaraang video kung napanood nyo yun. Ma-share ko lang pala sa inyo, no? So maraming mga temporary foreign worker dito sa Ontario, Canada na pinauwi na. Nasa news naman yun eh. Nasa inyo kung Google nyo. Ewan ko lang maniwala kayo sa kwento ko, pero nakita ko sa news, Omni News Toronto. So maraming pinauwi na temporary foreign worker. Yung iba hindi na permanent residents. Kaya naku, may dumaan na fire truck doon tapos may ambulansya rin sa likod ko. So, nasa na tayo sa temporary foreign worker, no, dito sa Ontario, Canada. Yung iba naghahanap ng LAMIA, working permit para makapag-stay rito. Ayaw umuwi. Siyempre gusto makadala yung pamilya rito sa Ontario, Canada ng iba. So para sa akin talaga maganda rin pamilya mo nandito, no? Meaning ko na no choice na akong bumalik ng may nangyari doon, no? Hindi ko na mabibidyoan kasi sumingit na yung truck nakaharang yung fire truck sa intersection. Nandito may nangyari nga sa bus natin service. Ayan, ambulansya, hindi tayo kailangan sabayan to. Ayan na, naririnig niyo ba yung background ko? Nakalayo tayo. Sinabayan ko yung ETC bus, no? May nangyari aksidente ron. So dito pag tumawag pala ng 911, no, mabilis. Action agad. Tayo ka lang ng mga pag malapit lang iba nakaraan tumawag ako 10 minutes to 15 minutes nandiyan na yung 911 na respondent, ambulansya, fire truck at police, no, tatlo yan darating. So mabalik pala tayo sa temporary foreign worker, no. So yung iba nagkaroon ng problema sa papel, yung iba naman inayos ng employer at na-renew yung contract, nag-stay. So yun ang balita ngayon sa Omni News na napanood ko. Sinishare ko lang yung napapanood ko. I-search nyo na lang sa YouTube, Omni News Toronto. Pilipino yung nagbo-broadcaster doon, si Ron Gagalak tsaka si
Rhea Santos, no, si Ron Gagalak, taga Channel 2 yun. Canada na, dito yun sa Toronto. Rhea Santos yata, Vancouver, no. Confirm nyo kung tama ako or mali yung ano ko, sinabi ko na yun. Sinabi muna tayong McDonald dito. Tambay muna tayong pogi. Huwag natin ituloy, mabilis tong mga dumarating na sasakyan. Punto tayo, hayaan natin na mabura at yung nasa likuran. Kasi tayo ma-aksidente, hindi naman siya. So yun ang rules ko pag nag-drive. Tayo rito sa McDonald. Naman lang mag-drive. So ikot natin tayo rito. Ikot tayo hanggang 10 minutes sa video lang. Ikot tayo rito sa mga condominium. Ito yung building na yan, dalawang condominium, tapos yan isang housing yan. So maganda yung pa-housing ng gobyerno rito. Kaya sa nabanggit ko na nakaka-homesick din, no? Iba talaga nasa sarili kang bansa mo. Pero maganda ang gobyerno ng Canada kaysa sa Pilipinas. Kasi sa Pilipinas puro kurat. Dito mararamdaman mo yung ayuda ng gobyerno, bibigay sa'yo, direkta sa'yo. Yan, direct deposit, bibigay sa'yo yung ayuda. Basta kompleto yung papel mo, yung requirements, no? Ito yung McDonald. So saan tayo magpa-park? So maraming tambay ngayon pag summer. Ayan So dito mga gamit dito ng e-bike, electric scooter, no, mga nagmumotor. So sa atin talagang motor, meron din e-bike sa atin. Nakita ko nung nagbakasyon ako noon. Ang daming baraut na nakaparking tayo rito at magpapark tayo rito. Yan. So maraming mga negosyante rito, mga Chinese din, katulad niyan, yung mga supermarket, Chinese store, marami. Yan Puyaw supermarket na yan, matagal na yan dyan. So yun nga maganda ang gobyerno ng Canada, kaya yung ibang Pilipino itong piniling bansa na mag-Canada. So hindi naman lahat successful, may mga nagpunta rito ayaw talaga sa Canada dahil nga nalulungkot. So iksing kwento lang, mga ibang kasama ko sa trabaho, kinukuha yung mga pamilya nila, nakarating rito, tapos na homesick, balik ng Pilipinas. Yung iba naman ayaw rito kasi nga ibang rito kahit maganda yung gobyerno ayaw pa rin. Pagdating dito, hindi ko lang makwento sa inyo, kahit na may kamag-anak ka, yung iba rin ang istorya, hindi rin matulungan ng kamag-anak. Yan, kanya-kanya rito. Pag nasa abroad ka, nagbabago ugali ng tao, kaya hindi nag-i-stay ng Canada, ng Ontario, Canada. Ewan ko sa ibang province kung nangyayari yan, mabalik na ng Pilipinas. So yan ang kwento ko, tunay na kwento yon. Kasi yung mga ngayon nakasama ko sa trabaho, mga kamag-anak, yan, magugulo, nag-aaway-away. So may tinulungan ng kamag-anak, ginastosan, tapos sinisingil, walang utang na loob. So ganyan dito sa Ontario, Canada. So kaya kung pupunta ka ng Ontario, Canada or Toronto, sarili mo ng gastos para walang isusumbat sa'yo. So yan ang kwento ko ngayong araw na to, Linggo.
So katapusan na naman, maraming bayarin, babayad na naman tayo ng mga bills. So hanggang dito na lang. Thank you for watching my vlog. Like, share, and subscribe. Yan ang buhay kwento at Toronto, Canada. Bye.